lalo ng asawa ko. Hilit pa ni Tito na lalo kong kinainis, kaya humarap ako at gumisi lamang. Tito, akin na si Ava, remember? Binenta mo siya sa akin kaya wala ka ng pakialam kung anong gagawin ko kay Ava. Pati si tita hindi ko alam. Pero sisiguraduhin ko na madadamay siya sa pag nakialam siya sa akin. At pag nalaman kong isa siya sa tumulong sa pagtakas ni Ava. Angelo said. At umalis na ako sa harap ni Tito at nagplano. Sakit na siya sa ulo kaya dapat na siyang mamatay. Si Tito Anton ang pinaharap ko sa ibang kabeses namin. Isa sa mga plano ko na hindi niya napansin. Pinaset up ko ang lugar at nahuli si Tito kasamang ilang tauhan ko para hindi halatang ako ang may gawa ng hulihan ng transaksyon. Pero ang matanda lumaban sa mga pulis kaya pinaputokan si Tito na kinamatay niya. 1 down, 2 more. Sabi ko na lamang habang nakatingin kay Ava at kay tita. Medyo mahirap hanapin kung saan si Ava pero hindi ako susuko. Lalo pa nang malaman kong patay na ang daddy niya dahil lumaban ito at di sumuko ng mahuli dahil sa drugs. 3 days na dito sa Germany. Wala pa pong balita? Ervic said. Wait lang, kausap ko si Ken. May balita siya at papunta na dito. Troy said. Ma'am, kain na po kayo tapos tutulungan ko na rin po kayong maligo. Sabi po kasi ni Sir Angelo, wag ko raw po kayong iiwan, lalo na't wala po siya. Sabi ng isang maid na naiwan dito. Simula nang mangyaring pagtatangkang pang-rape niya sa akin, buti naman di na naulit yon at naging busy na siya. Okay na rin nawala siya at eto ko. Medyo kita pang pasat yung mga sugat ko na nakukuha sa ginagawa ni Angelo. 2 days ago. Tatayo na sana ako pero nakaramdam ako ng sakit ng ulo. God, what happened to me? Ma'am, okay lang po ba kayo? Sabi ng maid sa akin na kinatango ko. Napaisip din ako. Simula nung nasa Batangas kami ni Mommy, ganito na ako. Medyo kinakabahan ako at baka nga may sakit ako. Wag naman sana. Pero nawawala din naman ang sakit ng ulo ko kaya okay pa. Pagkatapos ko maligo at kumain, huminga lang ulit ako sa kama at nag-isip lang. Kamusta na kaya si Alex? Namimiss ba niya ako? Sana hindi siya galit sa akin. At sana mahal pa niya ako tulad ng sabi niya. Nagulat ako na medyo malamig ang kwarto. At dahan-dahan lumapit sa bintana. Pero medyo malalim siya at nasa 3rd floor ako. Nag-isip ng gagawin. Tapos yung paligid walang kapitbahay at puro puno lang. Shit lang talaga, Angelo. Baliw ka na talaga. Sa isip-isip ko kaya't sinara ko na lang ang bintana at bumalik sa kama. At nakatulog na ako agad dahil sa mga naiisip ko. Okay, Alex. Relax lang. Alam na namin kung saan sila magtatago. At nabalitaan namin nakatakas palang mommy ni Ava at pinaghahanap na rin ni Angelo. Kaya nagpapatulong na ako sa ibang team na hanapin ang mommy ni Ava. At tayo naman susugod sa lungga ni Angelo. Ken said. Ano bang hinihintay natin? Tara na, Brick said habang kanya-kanyang may hawak na barel. Buti nilang nagsanay sila at makipaglaban at tumawak ng barel. Sa tulong na rin ni Troy at na iba pang mga kaibigan, magagamit nila ng mga pinagpraktisa nila na magkakaibigan. Iisang van sila Ken, Troy, Bricks, Ervic, Alex, Blake at Don. At nasa kabilang van ang backup na tauhan ni Ken. Buti na lang talaga at malakas ang kapitikan dito sa Germany bilang Army or US Army. Guys, be ready. Make sure kompleto tayong uuwi ng buhay sa Pinas. Don said. Oo nga, ikakasal pa si Don. Baka biglang di na matuloy. Pangasar pa ni Bricks na kinatawa nilang lahat. Pero hindi si Troy na seryoso lamang. Wait, pwede bang si Ava muna at Alex ang ikasal bago kami? Pahaba na salita ni Don dun sa mga kasama na kinangiti niya. Dun talaga ang punta namin ni Ava once na makasama ko ulit siya. Alex said at biyahe na kayo papuntang hideout ni Angelo. Gagawin kong lahat. Makuha at mabawi ko lamang sa baliw na Angelo na yon. Ang sweetie ko. Hindi ako papayag na makuha siya ng iba dahil lang si Ava is only mine. Sabay hawak ng mahigpit sa baril. Wait for me, my sweetie. Bigla ako nagising na may kalabog ako narinig mula sa baba. Kaya dali-dali akong bumangon at nagtago sa gilid ng kama. Nang bigla, bumukas ang pinto at pumasok ang galit na mukha ni Angelo. Sabay hablot sa braso niya kaya't napatayo akong bigla. Aray ko, Angelo! Sigaw ko habang hawak niya at kinakaladkad ako papalabas ng kwarto. Ihanda ang sasakyan. Tatakas tayo. May nakapagtimbre sa akin na susugod daw ang pesting attorney na yon. Talagang ginagalit niya ako ha? Sigaw pa ni Angelo.
Nakinatawa ko kasi ililigtas ako ni Alex. Nagulat na lang ako nang samparin ako bigla ni Angelo, kaya dumugo ang labi ko. Sabay hila sa buhok ko pero bago pa kami makasabay sa kotse, biglang nagkaputukan na sa labas ng gate kaya hinilagad ako ni Angelo papunta sa likod bahay. At nagulat ako na may secret door doon na natatakpan ng mga halaman. Pagbukas sa maliit na gate, tumambad sa akin ang isang kotse at tinila niya ako ulit pero lumaban ako at sinuntok niya ang sikmura ko na kinasuka ko sa sakit. Sumama ka na, baka dito palang mapatay na kita, Angelo said. Kaya kahit hirap maglakad, pinilit ko na lamang at hindi na ako nakapag-seatbelt. Nalawak ko ang tummy ko na kumikirot pa dahil sa pagsuntok ni Angelo. Lahat ng haharang, paputukan niyo na agad. Sigaw ni Ken na asar na rin dahil ang pakay namin wala na sa loob. Pero nagulat kami na nasa kotse si Blake at nakita daw niyang isang sasakyan na lumabas sa gilid ng hideout na to. Kaya't sumakay kami ni Ken at Troy. Naiwan sila doon, Bricks at ang iba pa. Samantalang kami ni Ken, Troy at Blake, hinahabol ang nasa harap namin sasakyan. Nang biglang may bumangga sa aming motor. Sa gilid kaya alarma kami at sabay baril ni Ken sa kanan niya. At ganun din ang ginawa ni Troy sa kaliwa. At tumba pareho. Binilisan pa ni Blake ang pagmamaneho at si Trace naman ay ako na naghanda ng barilin. Ang gulong na nasa harap namin nang biglang gumewang ang sasakyan na kami nabigla ko. Inisip ko baka mapahamak si Ava sa loob pag hindi na kontrol yon sa bilis ng patakbo ng driver. Avril's POV. Medyo nakabawi na ako sa sakit na ginawa ni Angelo. Iniisip ko na lang na mamamatay na din kung laging ganito. Nakita ko may humahabol sa amin sa likod kaya hinila kong kamay ni Angelo, sabay hawak ng manubela para mawala siya ng kontrol. Mas okay na lumaban at mamatay kaysa mamatay nang hindi lumalaban. Ava, lumayo ka! Sigaw ni Angelo sa akin. Di ako nakinig, sabay hawak sa leg ko habang pumipiglas ako. Naramdaman ko medyo bumabagal kami kaya kahit hirap, pinilit ko pa rin lumaban at agawin ng manubela habang nasa mahigpit ang hawak niya sa leg ko. Ayokong sumuko at lalaban ako ng bigla. Nagdilim na ang paningin ko at wala na ako maalala. Narinig ko na lang ang pagmumura ni Angelo. Shit! Sigaw ko nang tumama kami sa mga bato at puno. Nakita ko si Ava na may tama ng kahoy sa gilid niya at di ko na siya mabubuhat pa. Babalikan kita, Ava, at magsasama tayo, Angelo said. Iniwan ko si Ava sa loob ng sasakyan kahit hirap akong maglakad. Bilisan mo pa, Blake. Lumalayo na sila. Sigaw ni Ken. May tamang gulong natin. Balik na sigaw ni Blake kaya pala bumaga ng pagpapatakbo ni Blake. Pero kita-kita namin ang pagbangga nila sa mga puno. Kaya kinabahan akong bigla. Nagmamadali ako lumabas ng sasakyan at nakita ko si Ava duguan at walang malay. Tumawag ka ng ambulance, Troy? Alex said. Huwag mo siyang bubuhatin, Alex. Sabay turo ni Blake sa gilid ni Ava at may nakatusok na kahoy sa gilid niya. At doon na ako naiyak dahil maputla na si Ava dahil sa dugong dumadaloy pa sa kahoy na nakatarak sa gilid niya. Kaya hinawakan ko kagad ang mga kamay niya. Sweetie, please, huwag mo akong iiwan. Bulong ko kay Ava habang hawak ko mga kamay niya. Dumating ang ambulance. Ako lang sumama papuntang ospital dahil babalik si Ken, Troy at Blake para sa mga kasama namin na naiwan sa hideout ni Angelo. Nakaupo lang ako sa labas ng emergency room. Kanina pa sa loob si Ava. Buti na lang nandito si Briggs at isa siya sa maasikaso kay Ava sa loob. 3 doktor ang kasama ni Briggs sa loob para mag-assist. Kahit sa Germany, kilala ang isang Briggs kaya pumayag ang ospital na sumama siya sa loob at mag-monitor. Dumating si Troy doon. Ervic, Blake at si Ken naman. Inaayos daw ang gagawing paghuli kay Angelo. Tol, kalma lang. Maililigtas sila si Ava, Ervic said at tumabay sa kanya habang nakahawak sa balikat. Nakaupo lang kami at umabot na higit 3 oras dahil kailangan pang salina ng dugo si Ava. Na biglang lumabas si Briggs na halatang nahirapan sa loob. Ah, there's a good news and bad news. Bungad agad ni Briggs sa amin na kinatulala ko. Anong gusto mong malaman, Alex? Briggs said. Di ako nakapagsalita agad. Tulala lang. Bakit kailangan kong mamili sa dalawa kung pa pwede namang sabihin niya na lang agad? Lalo kung kinakabahan ni. Buti na lang nagsalita si Troy. Sige, yung bad news muna, Troy said na kinakunot ng noo ko. Bakit bad news agad? Pwede bang good news na lang? Hirit ni Blake na halatang kabado rin. Bad news na lang, para masolusyonan natin. Kung kaya, di ba?
Hirit ulit ni Troy. Ako naman kinakabahan at di makatingin ng diretso kay Bricks. Okay, okay. Ang bad news, hindi namin alam kung kailan gigising si Ava. At ang lumalabas pa pwede siya makoma kapag tumagal ng 1 week na hindi siya magising. Panimula ni Bricks na kinaupo ko. Parang nanghina ako sa nalaman ko. Pero ang good news, ligtas na siya. At ang baby ninyo, Alex? Bricks said na kinatulala naming lahat. Kaya ang tagal namin sa loob dahil sa baby na meron sa tiyan ni Ava. Buti na lang malakas ang kapit at kita sa tiyan niya ang mga pasan na halatang sinuntok ng ilang beses ang sikmura niya. Pagpapaliwanag ni Bricks sa amin, pero tulala lang ako. Magiging daddy na ako? Bulong ko pero alam ko, naririnig nilang lahat. Congrats, pre! Sabay yakap ni Bricks sa akin, na akinangiti ko na lamang. Pero nalungkot akong bigla na makita ko si Ava na walang malay at walang kasiguruhan kung kailan gigising. Nandito pa rin kami sa Germany at umuwi na si Troy at Ervic sa Pinas dahil may gagawin pa raw sila. Alam ko naman tutulong sila para mahanap ang hayop na Angelo na yon. Nagpaiwan si Bricks at Don at Blake. Nandito kami sa kwarto kasi nakakonfine si Ava. Gago! Sigaw ni Don kay Blake. Nag-aasaran kasi ang mga ito at nakikinig lamang ako kahit puro kagagawa ng usapan at topic nila. Ka-video call nila si Uno, Troy, Prince at Ken habang nasa harap ng monitor ng laptop si Blake, Don at Bricks. Uno, totoo yun. Pag matambok daw ang pet ng lalaki, maliit ang Junjun. Dinig ko ang sabi ni Uno habang ka-video call namin. At buhat ang bunso at isa sa mga kambal na anak ni Uno. Patituloy ako na e-excite na magkaanak na agad. Alex said, Bricks, mukhang tanga. Saan naman yung chismis na nakagilap mo? Uno, Troy, narinig ko rin yun. Kala ko nga hindi totoo pero ewan ko ba? Singit ni Troy na halatang panig kay Uno. Natatawa ako sa mga mukha nila na nagdidebate at ayaw magpatalo ng bawat isa. Kulang na lang magpostahan pa talaga eh. Ken, buti na lang sakto lang laki ng puwet ko. May laban kaya si Junior. Tawa ko ng tawa habang hawak ko ang kamay ni Ava at nakikinig ako sa debate nila. Prince, baka naman malit ang Junjun mo, Bricks, kaya nagre-react ka ng ganyan. Don, tumayo ka nga, Bricks, na makita ang pang-asar ko pa. Bricks, mga sira. Sakto lang ang tambok ng pet ko pero malaki to. Hilit ko sa kanila. Tawa kami ng tawa dahil sa usapan na nauwi sa murahan at pagbabanta. Ganon sila kakulit. Sa una okay pa, pero pag tumagal mag-aasaran, nauwi minsan sa suntukan. Pero pag pagod na, bati na ulit. Ganyan ka mongoloid sa mga kaibigan ko. Nabalitaan namin sa Pinas nagtatago si Angelo at umuwi na rin sila Bricks, Don at Blake at ako na lang nagbabantay kay Ava. Hindi pa rin namin nakikita si tita at wala pa kaming lead kung saan pupunta si tita. Iniisip ko na bago sana magising si Ava nandito ng mommy niya. Weeks, months ang dumaan. Tulog pa rin si Ava. Halata ng umbok sa tiyan niya. Nasa 2 months nang siya niya na dapat ito yung mga month ng paglilihi. Pero tulog pa rin siya at miss ko na. Alam kong kahit tulog siya, naririnig pa rin niya ako. Dumalaw na rin si Tamara at Anika dito sa Germany. Ready ng lahat. May bahay na kami malapit sa bahay nila Uno. Naisip na namin yon in case na magsipag-asawa kami. Isang village lang kami titira. Kaya kahit wala pang bahay ay iba sa amin, may mga lupa nang nabili sila. At nandiyan naman si Prince at Blake para tumulong sa pagpapatayo ng dream house namin magkakaibigan. Sweetie, gising na. Bulong ko kay Ava. Sasakit ng likod mo niyan. Sabi ko pa habang nakatingin lang sa mukha niyang tulog na tulog pa rin. Sweetie, pagising mo. Magpapakasal tayo ha. May bahay na nga tayo Tas bubuo tayo ng masayang pamilya. Sabi ko pa habang tumutulo ng duha ko. Dapat ako yung nandyan At hindi ikaw? Sabi ko pa. Kasi hindi lang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Doble pa. Kaya't sweetie, bangon na dyan. Miss na kita. Sabay halik sa labi ni Ava. Alam mo bang may baby na dito? Sabay haplos sa maliit na puso niya. Ava, baby, kapit lang ha. Ihintayin kong lumaki ka at lumabas. Mahal na mahal ko kayo ni mommy mo. Bulong ko sa tiyan ni Ava. Kung narinig mo ko dyan, baby, be strong. Like mommy and daddy, ha? At tinawakan ko ulit ang kamay ni Ava, sabay halik doon. Nagulat ako dahil may humawak sa balikat ko. Kaya nagising akong bigla. Nandito si Tamara, ang kaibigan ni Ava, at si Miss Miller, ang isa sa mga OB-GYN na nagtatrabaho sa ospital ni Bricks, at 2 nurse. Attorney, nasa labas sila Mr. Hanville at ibang kaibigan niyo po. Kaming nabahala muna kay Ava.
Miss Muller said. At tinalikan mo na sa si Ava bago lumabas sa room. Nakita ko si Bricks, Toy, Sash at Don. Alika na. Kailangan natin bumalik agad sa Pinas. Nakita na si Angelo doon. Don't worry man, may mga bantay na binigay si Ken. At tumango lamang ako. Sabay labas ng ospital. Diretso kami sa airport at sa private plane kami ni Don sumakay. Bricks, parang ngayon ko lang nakita isa sa mga doktor ng ospital mo. Sash said. Oo nga eh. Maganda si Miss Muller. Single ba yon? Hirit Choi pero si Bricks tahimik lang. Nakinakulot na lang noo ko. Hindi ganyan si Bricks sa lahat ng tropa. Siya ang alaskador at maingay. Pero ngayon tahimik lang ang lokot. Di pa sinagot ang isa sa mga tanong ni Choi at Sash. Pagbaba pa lang namin ng private plane ni Don, may nakaabang ng van. Nagulat pa ako na doon sila talatang ready ng sumabak sa gera. May dalawang grupo ulit tayo. Uno said na kinagulat ko. Nabalitaan ko na si tita nasa Cebu at si Angelo nasa Palawan nagtatago. Nakauwi pala ng Pinas si tita na makatakas siya at nagtago muna bago humingi ng tulong kay Ervic. Sa ngayon, kailangan namin makapunta agad sa Cebu dahil kumikilos din ang grupo ni Angelo. Kami ni Don, Troy, Bricks, Blake at Sash ang pupunta ng Palawan at ang iba sa Cebu dahil nandun na din ang grupo ni Angelo kaya mag-aabang na lang kami sa airport. May mga kasama kaming police at agent. Buti na lang nandyan si Troy at pinahiram ang ibang agent niya. Nabese sa laptop at yung iba naman, busy sa mga barel. At talatama sa mga kilos silang maingat at talagang professional. Lahat, mababae at lalaki. Boss, malapit na po tayo. Agent 1 said na kanatango ni Trace. At tumingin pa sa akin. Kaya naghanda ako. Naunang pumasok sa loob ang mga agent ni Troy. At nasa labas lang kami kasama ibang backup na police. Meron ding naiwan sa van para mag-check ng area gamit ang laptop. Nagulat pa ako nung may magsalita sa likod ko. Si Don lang pala. Alex, mag-ingat ka. Baka hindi na magising si Ava pag namatay ka. Pang-asar pa niya sa akin na kinangisi ko lang. Sabay takbo sa loob. Nang bumukas ang pinto, dumiretso agad ako sa second floor. Inisa-isa ang mga pinto ng kwarto. Nakarinig na rin ako ng putok ng barel sa iba't ibang parte ng bahay na ito. Nagulat ako na may sumuntok sa mukha ko nang pagbukas ko ng isang pinto kaya nabitawan kong barel. Sabay bangon at ang hinahanap ko ang may gawa noon, si Angelo. Hindi ko alam ba't nagustuhan ka ni Ava eh. Lampa ka naman. Pangaasar ni Angelo sa akin. Pero ngumiti lang ako sabay sipa sa paa niya at gumanti rin siya. Nagulat pa ako nang habang nagpapalitan kami ng sipa at sapak sa bawat isa. Ang nakaagaw pansin ng tatlong babaeng walang malay na nakahiga sa kama at may picture ni Ava ang bawat mukha nito. Mas lalo ako nag-init ng ulo at mas gusto ko na siyang patayin agad. Kasi naman binababoy niya mga babaeng nasa kama niya at si Ava ang iniisip niya for sure dahil ang mga mukha nito ay tinakpan yung mukha ni Ava. At hindi ako makakapayag na makuha niya ulit si Ava sa akin. Mamamatay muna siya. Nakikita ko sa mukha ni Angelo ang lulong sa ipinagbabawal na gamot dahil sa kilos at pananalita nito na hindi na normal. Puro basta sutula na sa sarili ang mga sinasabi niya. Kahit nakailang suntok na ako tampas sa kanya eh. Nakangiti pa rin at may ibinubulong pa. Yan lang ba ang kaya mo, Mr. Attorney Angelo said. Naduguan na ang mukha. Sisiguraduhin ko pag nakuha ko si Ava. Hindi mo na siya makikita pa dahil ilalayo ko na siya sa'yo. At aangkinin ng paulit-ulit hanggang sa hindi na siya makalakad. Sabay tawa ni Angelo. At nagulat ako na bumukas ang pinto. At binaril ako ng isa sa mga tauhan ni Angelo. Buti na lang nasa balikat lang at tumumba din. Dahil nasa likod pala si Troy at Blake na may hawak na baril na umuusok pa. Siya pala ang pumatay sa bumaril sa akin. Napatayo ko ng dahan-dahan at pumasok si Troy at Blake, kasunod si Sash. Napatingin ako kay Angelo na yakap ang isang babae na may picture ni Ava sa mukha habang may hawak na basag ng baso at nakatutok sa leg ng babae.